Barangay Pinagbuhatan, may energy pa po ba tayo? Barangay Pinagbuhatan, apat na tulog na lang. Ang tanong ko po sa inyo, excited na po ba kayo? Teka, sigurado na po ba kayo? At dahil sa sagot ko, dahil sigurado na po kayo, i-share ko na lang po ang aking mensahe. Ano po? Kabahan ko. Ako magsasahin ka po kayo. Kabahan natin. Hanggang alas 4 ng hapon pa rin ito. Maraming salamat sa lahat po sa inyo sa napakainit na pagtanggap sa gilid ng Pasig. Binabati rin natin mga kasama na nasa upper box. Ay, narinig niyo po kami? Kung naririnig niyo po ako, kaway po kayo. Ha? Naririnig niya daw. Baka sinasabahan na naman. Grabe. Layo na rin na narating natin mula 2019. 2019, iba-iba pa po yung sitwasyon natin. Ano na sa Pinagbuhatan? Alam mo naman po yan. Alam mo po ang totoo. Alam mo, susugat ko lang po yung sinabi ni Congress. Oh, mamaya na kayo magsigawan yan! Salamat po. Makinig muna kayo, mamaya na kayo magsigawan. Sabi ni Tolman, naman po yung mensahe niya. Alam niyo, sa totoo, yung mga napagtagumpayan natin itong nakaraang mga taon, yung pagtataguyod natin ng mabuting pag-gobyerno, mabuting mga ala sa lungsod ng Pasig, yung magsuko natin sa problema ng korupsyon, yung tinalikuran natin yung palakasan system, yung politika ng puro takutan, may pananakot. Nagawa po yan ng inyong mga opisyalis. Kasama ko po si Congressman mula 2019. Pero totoo po, noong 2019, nagawa po namin yan dahil sa tulong ng mamamayang Pasilyo. Alam niyo po, ito po sasabihin ko. Noong una po kami nag-ikot ni Congressman Roman, sa totoo, 2018, simula kami nag-ikot. Baga, pinupulsuhan po namin ng mga Pasilyo kung gusto na ba ng pagbabago o kontento na ba sa lumang kalakaran? Kung gusto ba ng reforma, ng bagong estilo ng politika, o okay na ba tayo dun sa old style, sa traditional style? Kung naramdaman natin, kung naramdaman ko na ang butante ng Pasig, ang mamamayang Pasigilyo, kung naramdaman ko na parang hindi naman mapanori, parang okay na doon sa luma. Parang hindi naman matanong mo dati, sana hindi na ako tumakbo. Pero sa pag-ikot namin, 2018 pa lang, papasok pa lang ng 2019, ramdam na ramdam po namin kaagad na ang butante ng Pasigilyo, ang mamamayang Pasigilyo ay matalino. Ang mga mamamayang Pasigilyo ay mapanulit. Ang mamamayang Pasigilyo, hindi madaling bulahin. Kaya, ramdam namin doon na handa na ang Pasig para sa tunay, malalim, makabuluhan at pangmatagalan na pagbabago. At yan yung ginawa natin, yan yung pinaglaban natin. Hindi tayo sumigaw ng iba naman. Hindi natin kinaya ang buhay natin mismo para lang sa mababaw ng pagbabago. Kasi pwede naman magkaroon ng pagbabago. Una, pwede magkaroon ng pagbabago na mabuti, pwede magkaroon ng pagbabago na hindi mabuti. Pagpalagay natin na mabuti yung pagbabago, pwede magkaroon ng mabuting pagbabago pero mababaw lang. Pinalitan yung pangalan ng mayor, pwede kang magkaroon ng honest na mayor ng ilang termino, pero yung sistema ganun pa rin. Yung politika, pareho pa rin. Ayaw natin ng ganun klaseng mababaw na pagbabago. Ang pinaglaban natin sa lungsod ng Pasig ay yung pagbabago na muli po tunay, malalim, at pwede natin ipamana hanggang sa susunod na henerasyon ng mga Pasigilyo.
imbak natin sa Luzon ng Pasig at napagtagumpayan natin kahit sinabi na noon na imposible. Marami tayong ginawa na sabi noon na imposible. Nung nag-uumpisa po ako, dahil ko na po yung pinatupad natin na punasiya simula 2019, yung anti-EPAL policy, anti policy po ng pamahalaan. Mula nung naupo po tayo ng 2019, kung mapapansin po ninyo, sa dami ng pinagawa, sa dami ng mga pinatayo, pinaayos, renovate, poste ng ilaw, renovation ng building, bagong center. May nakita po kayo nakalagay project Mayor Diego Soto. Wala po, di ba? Masaya po ba tayo na ang nilalagay nila ngayon? Pasig City. Bakit po? Dahil gusto sana natin, sana pare-pareho po tayo dito, gusto natin na pag may nakita tayong project, hindi natin isipin na, ay, ang bait na Mayor. Hindi naman pondo ng Mayor yan. Sana iniisip natin, ayun, project natin yan, bilang mga Pasigenyo. O, kami bilang Pasigenyo. Pero noong 2019, nang sabi po nila sa akin, sabi ko matatapos na lalo na yung mga matatagal na sa pwesto, mga taga ibang lugar, mga kaibigan ko na politiko din sa ibang lugar. Sabi ng iba, hindi naman lahat, kasi may mga nakikita rin naman tayo na ganun na rin po ang ginagawa. Diba? Kita natin sa kailta, hindi rin naman naglalagay ng pangalan. Siya rin naman nagsabi sa akin, pwede ako simple at sa may pero may mga taga-ibang lugar, sabi sa akin ako, pag ginawa mo yan, hindi ka naglagay ng pangalan mo, hindi ka naglagay ng mukha mo, wala, sigurado sa 2022, talo ka na. Sabi sila sa akin na gano'n. Kasi hindi malalaman ng tao anong ginawa mo. Isipin ng iba, wala kang ginawa kasi walang pangalan, walang mukha. Hindi na lang po ako kumibo. Sa akin naman po, sigurado lang tayo hindi, magiging maganda man sa politika o hindi. Gawin natin kung anong tingin natin ang tama. Pero buti na lang, ang mga Pasigenyo, hindi ako magsasawang ulit-ulitin, ang Pasigenyo, matalino, mapalore, hindi magaling ko. Yung paglilinis ng pamahalaan, yan, ito talagang sinabi ng marami. Lalo na yung mga nasa loob ng LGU. Yung iba sa kanila, sabi sa akin, yung mga tatagal na, yung mga 2, 3, 4 na dekada na po nagtatrabaho sa sityo, sabi nila, alam mo, Mayor, maganda po yung gusto niyong gawin. Hindi iba, talagang mababait din naman eh. May mga iba na kausap ko, sabi, kaisa niyo po kami, pero mahihirapan ka yan, sabi, kasi yung mga gumagawa ng lumang kalakaran dito, nakaugat na sa sistema natin, sabi, mga nakabaon na yan, malalalim yung mga yan. Ang mga galamay niyan, hindi mo basta-basta mapuputol, sabi nila sa amin. So, noong una, siyempre, medyo nag-aalala tayo. Baka hindi nga magawa. Pag nilinis ng pamahalaan, tandaan po natin, ang pinag-uusapan natin dito, hindi lang po milyon piso. Bilyon ang pinag-uusapan po natin dito. Alam naman po natin, di ba, may ibang tao na hanggang gawin ng kahit ano, para sa, lalo na pag malaking pera na po ang pinag-uusapan. May mababalitaan ka nga, nasaksak para sa 1,000 piso, para sa cellphone, ano pa kaya yung para sa bilyong piso? Kaya yung iba, medyo duda sa atin nung umpisa na magagawa natin yung malaking pagbabago, paglilinis na procurement, yung public bidding na maging tunay, bukas, tanggalin yung kickback o yung SOP, na pag may ipapagawa ang lungsod, pag may bibilhin, yung procurement, dadaan sa tama at legal na proseso. Hindi yung binibigay na lang doon sa mga usual na kontratista, kung sino yung kalapit doon. Pero kahit mahirap, kahit sabi ng iba, imposible, sa tulong po ng bawat mamamayang Pasigenyo, yung sinasabing imposible, ginawa natin posible. Bilyon-bilyon na natitipid natin ngayon na dating nagbubulsa lang. Ito po, sasabihin siyempre na mga ito, hindi naman totoo yan, pero sa open secret eh. Hindi ko na po babanggitin kung ano, pero
Dito lang po, hindi malayo dito. Nakausap ako dati isang hindi natin dating contractor. Hindi, actually, contractor hanggang ngayon. Nakilala ko, hindi nabanggitin ko sino. Napakabait ko nito. Nagkwento niya sa akin noon, pag may mga project siya sa City Hall, kailangan niya maglaan ng 30 to 40%. Sipin mo 30 to 40%. Sipin mo pa kung gaano kalaki yan, kung bilyon-bilyon yung dumadaan sa mga project na may LGU, kung magkano yung 30 to 40% na yan. Kasi daw, 30% sa ganito, tapos may 5%, may 3% na ganyan, 1% na maabot daw ng 30 to 40%. Tinanggal natin yan. At ito pong tinanggal natin. Sige, titipid natin yan tayo. First 100 days pa lang natin noong 2019, nasa 150 million na yung binaba ng mga presyo ng mga kontrata natin. First 100 days pa lang po yun. Ngayon, 2025, mahirap na siya i-compute kasi maayos na po eh. Nakita natin talagang kung ano yung lowest qualified bidder, dyan na po ina-award yung kontrata, napakahimpit ng mga kasama natin sa bids and award committee. Pero ito na po, yung mga kinuwento kanina ni Vice Mayor Lodo, yung pag-expand natin ng local senior pension, yung social pension para sa mga PWD na bedridden, yung pagdagdag ng bilang ng scholar kada taon, may pag-asa scholarship program pa ngayon, bukod sa mga program, bukod sa mga proyekto ng pang-infrastruktura, yung sa solo parent natin, tayo sa sauna ng bigyan ng allowance. Ang mga bagay po na ito na po yung bunga ng mga pinaglaban, mga pinaghirapan natin na pagbabago sa ating mundo. Ito na tayo, nasa yugto na tayo ng expansion, magpapalawak. Kailangan paigtingin pa po natin kung yun na simulan natin. Kailangan siguraduhin natin na magiging tunay na pagpapagana natin ang pinapagandang na pagbabago po na programa po natin sa mga. Noong 2019, nabanggit ko naman kanina, meron tayong matibay na kasama. Kasabay natin, tumakbo ko mayor, tumakbo siya congressman. Ito naman, alam ko, kahit di ko na banggitin, alam naman natin kung anong klaseng tao siya, kung anong klaseng mambabata siya. Yung pamaypay po na pinamigay kanina, pag hindi na po kayo naiinitan, basahin niyo po ha. Pag nasa bahay na po kayo, basahin niyo po. Makikita niyo kung gaano karaming batas yan, kung gaano kasipag ng tao ito. At syempre, kasangga po natin mula 2019, Congressman Roman Romulo. Pero nung unang termino mo, may mga pagkakataon na sa totoo, nahirapan ako. Oo, may mga nagawa, mga dapat nakumpayan. Kahit dumaan tayo sa pandemya, hindi naman tayo nagpabaya ng panahon ng pandemya. Lahat ginawa po natin, lahat ng posible ginawa po natin. Pero nakakalungkot minsan, gusto natin maayos, tapat ang pangalagaan. Kung may project, sabihin natin, kung may isang project, 50 million. O malinis ha, lahat ng buong pwersa na 50 million, pupunta sa project ha. Walang manghihingi, walang Okay. Mayor, wala, zero ha. Okay. Tapos, pag nagsisimula na yung project, babayaran na ng LGU ang kontratista, biglang may lalapit sa akin, Mayor, may problema. Magkakaproblema yung contractor. O bakit? May isang konsyal, sabi may 3% daw sila. Yung problema, dahil alam ng mga contractor na walang kickback, nakasagad yung presyo. Ibig sabihin, sakto lang yung kikitain nito. Ibihingi ng 3%. Ano problema siya? Sakto mo ng 3%, walang ganun. Bakit di pwede yan? Ito bawalan talaga natin. Sa totoo, gusto ko sana i-entrap kaso pandemic doon, medyo mahirap. Hindi natin nagawa. Pero okay na yun, tapos na yun. Pero noong 2022, alam niyo, mula 2022, nung binigyan niyo akong mga kasama sa konsero, majority plus vice mayor, hindi na ako nagkaroon ng mga ganong klaseng problema. Wala na akong ganong klaseng problema mula 2022. Hindi majority po tayo. At hindi lang sa majority, kundi nagkaroon tayo ng isang vice mayor na pwede rin natin ipagmalaki. Nagkaroon tayo ng vice mayor na maayos,
tapat at mahusay at si Vice Mayor Dodot Jaworski. Yung mga konsyal natin, 5 sa District 1, 3 sa, ito po kasama natin ngayon, para na election, mga konsyal natin na incumbent, sila naman po, totoong nagtrabaho. Bukod sa hindi na ako nagkakasakit ng ulo dahil may nangihingi sa kontraktor, may gumagawa ng may nag-aalakad ng pogo, ng illegal na sugal. Bukod sa wala na yan mula 2022, maayos yung mga naging konsyal natin. Para ko bang nahappy yung katawan ko sa marami dahil kasama ko po ang ka-direction natin o prinsipyo natin. At may concern ako tungkol sa budget, may kailangan pag-aralan. Madaling ko po natatawagan si Councilor Mara Martinez. Pag may problema sa pakuryente, may problema sa building dyan, sa flood control master plan na sinisimulan na natin, madali kong nahihingan ng tulong sa Councilor Boboy Agustin. Meron tayong mga kailangan gawin para sa solo parents, sa allowance man yan, at isa kung ano sa mga project natin, dahil sa museum at marami pang iba. Ang laking tulong ni Councilor Angelo De Leon. Dahil pwede natin silang pagkatiwalaan, kaprinsipyo natin sila, kadireksyon natin sila, naniniwala sila sa estilo ng pag-gobyerno natin ngayon, ako isa lang ako, kung mag-isa lang, ang hirap. Pero pagkasama sila, mas napapadali ang trabaho. Mas marami tayo yung nagagawa. At ngayong 2025, kailangan kasama rin po natin yung 3 bagong kasama. Sila po ay nakitaan natin ng magandang intensyon at ilis na hangarin para maging konsyal. Number 10 po sa ating mga kalutan, na po siyang sa totoo pang national na position niya, undersecretary na, chairperson ng National Youth Commission. Makakatulong po siya sa atin, hindi lang sa pakikipag-ugnayan sa kasunod na pamahalaan, kasi dahil na siya doon, kundi marami siyang magagandang ideya para sa sports, para sa edukasyon, para sa youth empowerment po. Pati sa mga SK, marami po siyang alam dito, malaki ang karanasan niya. Sigurado, makakatulong po sa atin si Ryan Enriquez. Dating gagawad ng Barangay Rosario. Alam ko, hindi kayo naniniwala na senior citizen na po siya kasi parang 59 and a half years old lang po yung itsura. Marami naman ito matutulong sa atin pagdating sa senior citizens, pagdating sa education din, no? Kasi yan ang experience niya. Ngayon pa lang, meron na siyang mga sinasuggest sa atin pati sa livelihood program natin. Hindi niya na mabanggit yan pag nagsasalita siya, pero talagang nagamit natin yung experience niya sa mga bagay na ito. May breakfast pa tayo na kusina. Warren Inocencio, last but not the least, siyempre, yung pinaka-cute dapat hinuhuli. Naging kagawan ng Barangay Liburan. Marami siyang naging magandang programa bilang kagawan. Pero yung isa na lang po babanggitin ko, yung laban sa malnutrition. First 1,000 days. Sakto-sakto, gusto natin improve pa yung programa ng NGO natin sa first 1,000 days. Pero na naman po, may mga kamag-anak kayong buntis, so alam niyo naman po, pinupuntahan talaga yan ng mga PHA natin, di ba? Nag-iikot po lagi yung mga orsa center po natin. Pero gusto natin palakasin tayo programa para makasiguro tayo na wala talagang bata na may malnutrition. Ito po makakatulong sa atin si Gagawad, ngayong konsehal, Bobby Raimundo. Mula 2019, marami tayong napagtagumpayan, kahit may konting mga pagsubok, mga problema, mga sabi ko mga kanina, nahirapan tayo sa ibang mga bagay. Pero noong 2022, mas gumanda pa ang performance ng inyong pamahalaan dahil meron na tayo hindi na congressman, kundi pati majority sa konseho at vice mayor na matibay at maayos. Ngayong 2025, hindi na lang ito nabigyan ng alam nyo na sa konseho.
Hindi na bigyan ng problema sa konseho. Kasama natin. Sinala natin na maayos yan. Talagang sigurado tayo sa mga tao nito. Sila yung mga makakatulong po sa atin. Pagkasama ko sila, parang 12 ako. Mas mabilis natin ma-actionan ng mga bagay-bagay. Kaya kailangan ng 2025 vote straight po tayo. Sa totoo, marami pa akong gustong ikwento sa inyo, pero habang nag-iisip ako kanina, nung nakaupo ako, yung mga ibang bagay na baka sabihin nyo, pangako, hindi ko na lang panggitin. Kasi alam naman, pag malapit na eleksyon, hindi naman tayo naniniwala sa pangako ng politiko, di ba? Yung iba kasi pinapangako sa atin, langit at lupa. Hindi nga lang langit at lupa, pati ibang planeta. Ewan ko ba, talagang minsan matatawa ka na lang. Tawanan na lang natin. Ewan ko totoo, di ba, pag malapit ang eleksyon. Pero alam niyo naman po kung ano yung trabaho na ginagawa po natin. Yung factor dyan, nabili na lang yung LGU lupa. Kaya pinag-isa niyo yung program of work, yung right of way para sa Isla Home Sport, sa Virginia. Nabili na rin po yan ng pamahalaan. Natin. Pero di na parang mangako na marami. Alam niyo naman, sa gitting ng Pasig, bawal ang maraming mangako. Basta kung kaya gawin, kung pwedeng gawin, gawin na lang po natin. Mga Pasigito, isang tanong na lang po. Isang tanong na lang po. Tayo po ba ay naniniwala na nasa tamang direksyon tayo bilang isang lungsod? Naniniwala po kayo na nasa tamang direksyon tayo bilang isang lungsod? Mga kaibigan, kung tayo po ay nasa tamang direksyon, huwag na po tayong lumiko, mas lalo huwag tayo mag-U-turn pabalik sa mga lumang kalakaran. Dire-diretso lang po namin. Maraming salamat po po ang God bless. Pasig City. Kung hindi boto ang number 4 sa balota,